sa pagharap ni Davidson Bangayan sa NBI, pinabulaanan niya ang balitang siya ang nasa likod ng sindikato. Aniya dati siyang consultant ng NBI, kaya imposibleng magsinungaling siya sa harap mismo ni Justice Secretary Laila De Lima. Para sa detalye, balitaan mo kami Joseph Parafina. Hindi na pinatagal pa ng tunay na Davidson Bangayan, isang businessman, ang paghahanap ng NBI sa umano'y isang David Tan na pinakamalaking smuggling syndicate sa bansa at tinaguri ang financier ng rice cartel na kumukopo sa malaking bahagi ng subastahan ng rice importation mula sa Vietnam at Thailand nang kusang magpakita ito sa NBI headquarters sa Taft Avenue, Manila. Kasama ang kanyang abogadong si Attorney Benito Salazar, agad na nagtungo sa NBI-NCR ang dalawa para pabulaanan ang ibinibintang ng mga akusasyon na si Davidson Bangayan ang utak umano ng malawakang rice smuggling sa bansa. That's why po, immediately I asked to go to Secretary of Justice De Lima so that we could clarify. And hindi kami nagtatago. I voluntarily submitting myself sa DOJ, sa investigation. Wala po kaming involvement sa rice smuggling. Ayon sa 33-year-old na businessman na si Bangayan, dati rin itong NBI consultant at imposible umanong magsinungaling pa ito sa harap mismo ng kalihim ng hustisya Laila De Lima. Dahil hindi siya ang David Tan na pinaghahanap ng mga ahente ng Bureau. Napilitan lang siya humarap sa NBI matapos na mabangkit ang pangalan nito at maipakita ang litrato nito sa buong kapuluan sa pamamagitan ng telebisyon. Shocking talaga, no? It's like maliliit pa mga anak ko. Tingnan naman ninyo ang nangyari sa akin. So can you imagine kung bigla kayo paparatangan ng ganyan magnitude ng allegation about rice smuggling king. Financier, yes. Sinabi naman ng abogado nitong si Attorney Benito Salazar na sasampahan nila ng kasong libelo o pagsisinungaling si Jess Aranza, ang Chairman Emeritus ng Federation of Philippine Industries, matapos na ipangalangdakan nitong si Davidson Bangayan at ang nagtatagong David Tan, ang pinansiya ng smuggling sa bansa, ay iisa at walang iba pa. We're trying to verify whether the warrant corresponds to your client, to Mr. Bangayan, and now we have clarified everything. We have submitted fingerprints and photographs and showed proper identification. And I think everybody is convinced that Mr. Bangayan is not the same person as Mr. David Tan. Ipinagdiitan ng grupo ni Bangayan na hindi sila aalis ng bansa at tutulong sila anumang oras sa pinatutupad na investigasyon ng malawakang smuggling na imported na bigas para maitama ang mga pagbibintang na pawang gawa-gawa lamang ng kanilang katunggali sa industriya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.